Dalawang buwan na dry run para po sa contactless toll collection sa mga expressway at ipong pag-usapan with the TRB, Toll Regulatory Board spokesman, Sir Julius Corpus. Sir Julius, magandang araw. Magandang araw po, Sir Aljo. Sa lahat ng taga-subaybay din nyo sa programang Laging Handa, isang magandang araw po sa inyo. Opo. Magkakaroon ng 2-month dry run ang contactless, no? Itong dry run ng contactless toll collection sa mga expressway, sir. Kailan po ito magsisimula? Ibig sabihin ba nito ay mawawala ng cash lane sa mga toll gate? Sir Aljo, maraming salamat po sa pagkakataon na may paliwanag sa ating motorista kung ano ang gagawin natin o kaganapan pagdating ng September 1. Una-una po, magdaraos po tayo ng isang dry run sa ating contactless toll collection system from September 1 up to 2 months, no? Mga 2 buwan po yan. At only on selected toll plazas na ang magpa-participate sa dry run po natin. So hindi po lahat sa September 1 will all be part of the dry run at hindi lahat ay ETC na ang ipapayagan lang sa pagkolekta ng toll fee. For a smooth and efficient implementation po nitong dry run na to, minarapat po namin na idaos natin yan, ilatag natin yan on a gradual basis. So yung unang batch po sa September 1, ilang toll plazas lang muna kasama sa dry run. Sir Aljo. At may listahan po kaming nilabas na yan sa aming website, sa aming Facebook, Twitter, to advise the motorist kung ano ang mga toll plaza na magpa-participate sa September 1 as the first batch para sa dry run. Doon po sa hindi pa kasama sa dry run, Sir Aljo, patuloy lamang po kung ano ang ginagawa ngayon. Ang mga motorista ay patuloy pa rin magbabayad ng toll fee through their existing RFID at yun naman nagbabayad ng cash, nandun pa rin po ang cash lane kung saan sila pwedeng magbayad ng toll fee in cash. So hindi po natin tinatanggal ang pagtanggap ng cash as payment for the toll fee sa mga toll plazas. Doon naman po, Sir Aljo, doon sa kasama na sa dry run, no, yung participating toll plaza na, ang makikita po kasi ng motorista dyan, ETC na lahat, ibig sabihin, RFID na. Subalit, papayagan pa rin po nating makapasok ang motorista dyan na walang RFID. Mangyayari lamang, i-direct muna siya sa isang ligtas na lugar kung saan siya po ay pwedeng magbayad ng cash at the same time, hihikayatin po natin siya na magpakabit na ng RFID sticker niya para sa susunod pong pagdaan niya doon sa plazang yun, naka-RFID na din siya. So kami po, bagamat tinatanggap pa rin naman natin ang ating cash payment throughout the dry run period and until it is still allowed, it will still be allowed. We strongly encourage naman po, Sir Aljo, ang mga motorista na kung pwede, suportahan naman po ang ating airports na mag-switch na sila to RFID from cash kasi mas mabilis po at mas conveniente ang mag-entry and exit sa ating mga toll plaza using the RFID sticker mode, yung electronic toll collection natin, which we call contactless or cashless. Okay. Ayon din sa ulat, nagsagawa ang TRB ng special performance audit sa mga toll lanes mula Pebrero hanggang Hunyo this year. Ano po resulta ng resulta at assessment ninyo tungkol po dito, Sir Julius? Tama po, Sir Aljo. Aside from yung regular audits na ginagawa natin, bunsod na rin sa resolution ng Committee on Transportation na i-re-implement muli yung
cashless, contactless program, nagsagawa po kami ng special performance audit. Generally, Sir Aljo, lumalabas, marami na sa ating mga toll plaza ang comply naman dun sa ating mga minimum performance standards, yung key performance indicators. Generally, subalit meron pa rin hong mga anak-anakang toll lanes at toll plaza na may pangangailangan pa rin ayusin, i-improve o palitan. Nang sa ganon, mas mapaganda ang takbo ng EPC system po nila. Lalo na po yung mga cash lanes natin, hindi pa ho natin sila ma-test o ma-audit sapagkat wala pa ho tayong mga motoristang gumagamit ng RFID ron or ETC. Pero pagka no-convert na po yun, itetest po natin muli. Hindi po kami magamat maganda-ganda naman ang resulta ng performance audit assessment namin, mas minarapat po ng ating audit team na mag-recommenda nitong dry run na to, Sir Aljo. Kasi magiging mas extensive yung ating testing, makikita natin kung meron pa bang ibang mga glitches o may iba pa pang mga issues na kailangang ayusin bago man lang ipatupad muli sa darating na panahon yung full and official contactless and cashless program natin sa mga expressways. Opo. How about ito po mga defective o hindi nababasang RFID? Nabigyan na ba ng solusyon yan? At ano po ang hakbang ng TRB dito, Sir Julius? Tama po, Sir Aljo. At yung pong mga sinasabing mga hindi nababasang mga RFID stickers, marami po kasing kadahilanan yan, Sir Aljo. Yung iba po, sila na yung RFID, kaya hindi kaya po natin silang ipacheck ang mga RFID sticker nila upang mapalitan. So may replacement program po tayo at up to now, ongoing po yung replacement program na ginagawa ng mga toll operators yan. Yung iba naman dahil sa may mga problems sa mga readers or mga iba-iba pang kadahilanan. Libre naman po yan, yung replacement, sir? Sir Julius? Naku, nawala si Ginoong Corpus. Alright, sige. Baya-baya, balikan natin. Sir Julius Corpus ng TRB, sir. Good day again. Sir Aljo, isang magandang umaga po ulit. Yung may mga defective na RFID na nais pong magpapalit, ito ba'y libre? Tama po, Sir Aljo. Libre naman po ang replacement ng mga defective RFID. Unless lang, sabi ko nga po kanina, mapatunayan na intentionally they were destroyed, ay yung replacement naman po kung ordinary lang, defective lalo na, papalitan po yan ng libre. Yung pong isang card na lang ating gagamitin, isang sticker na lang, RFID, from NLEX to SLEX, papuntang Cavitex, papuntang kung saan-saan po na mga expressway sa Metro and Mega Manila. Kailan po yan mag-materialize, sir? May plano ba kayo niyan? Tama po, Sir Aljo. Yan po ang Phase 3 na interoperability natin. Sa ngayon, Phase 1 and 2 implemented na. Interoperable na, kaya lang may dalawa pa tayong wallets na mini-maintain. No? Sa Phase 3, isang wallet na lamang po sa isang sticker. Okay. Ngayon, ang timetable po natin dyan at ang pagnanais natin sa mangyari ay bago po sana katapusan itong taong ito, makapag-dry run na tayo niyan ng 23. At sana naman po, huwag naman sanang magkaroon ng mga problema. By the first quarter of next year po sana ay may patupad na natin yung Phase 3 officially. Alright. Yan po ang timeline na ating tinitingnan at naway mangyari yung timeline na yan.
Alright, may ilang mga motorista na ayaw pa din daw magpakabit ng RFID sa kanilang mga sasakyan. Ano po ang mga hakbang ng TRB dito, sir, upang hikayatin pa natin ang ating mga motorista na magpakabit na at gumamit ng RFID? Unang-una po, Sir Aljo, ginagalang naman po namin ang kanilang karapatan. Talagang ayaw nilang magpakabit ng RFID. Subalit, kami po ay patuloy na maghihikayat sa kanila. Yan na po ang magiging takbo ng ating toll collection system sa mga darating na panahon. Ay ang tinatawag na digital highway. That is where we are going. Lahat po sa buong mundo, yan naman po ang tinatahak na pamamaraan. It's through digital technology. Ang mga, kung may agam-agam po kayo sa mga problema ng mga RFID, yan nga po ang ating tinutugunan. Kaya nga tayo nagkagawa ng mga performance audit, mga dry run. Gusto nating ma-ascertain na pagka natin pinatupad itong full cashless and contactless toll collection system, hindi na po tayo magkaroon ng mga problema naranasan natin noon. Mailan-ilan na lamang siguro kung saan sakali, but it will be attended to as fast as we can. Ang ano po kasi mas mabilis po talaga kung naka-electronic toll collection tayo dito sa atin na RFID ang sistema, yung RFID sticker. Libre naman po yung sticker. Initial load, magkano lang naman kung ngangailangan kung sakali. At mas mabilis at mas convenient po ang transaksyon ninyo sa ating mga toll plaza. Subukan nyo lamang po. Ang sa ganun ay makita ninyo ang kaibahan. Kung magbabayad kayo ng gas, gaano katagal. Kung may RFID kayo, gaano katagal. Yan po siguro kayo nang makakapagsabi. Mas mabilis ba, mas maayos ba kung naka-RFID o magbayad na. Magtutuloy-tuloy ba itong programa ninyo, sir, after nitong contactless toll collection dry run? Tama po, Sir Aljo. Opo. Pagkatapos po nitong dry run natin, i-assess po ulit kung ano ang naging resulta. Yan po pag-aaralan at kung ano man po ang magiging resulta, kung marami pang aayusin na hindi natin kailangan pang may rekomenda sa DOTR na mag-full contactless tayo. Subalit kung maganda naman po at encouraging ang results ng ating dry run, ang ating pong tanggapan ay magre-recommenda sa DOTR kung maaari ay ipatupad na po muli yung tinatawag nating cashless or contactless toll collection sa ating mga expressways. Alright. Sir Julius, mensahe na lang po o paalala sa ating pong mga motoristang gumagamit po ng ating mga expressway dito po sa NCR. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Aljo. At sa lahat po ng motorista gumagamit ng ating mga expressways, yung sa September 1 po, dry run lamang po yan. Ginagawa po natin yan upang matukoy natin kung ano na ang kahandaan ng ating mga electronic toll collection systems through the RFID dito sa ating mga expressways. At matukoy kung ano pa ang pagangailangan ayusin, palitan, o i-improve nang sa ganon, mas magiging maayos ang sistema ng ating RFID sticker system, yung toll collection system natin. Hindi ko nangangahulugan din na hindi na kayo pwedeng magbayad ng cash. Pwede pa naman po. Hindi naman po natin tinatanggal yung cash lane sa ating mga toll plazas. Subalit hinihikayat naman po namin din kayo. Sana naman ay masuportahan nyo naman po ang ng ating pamahalaan na let us go through the digital highway using the electronic toll collection system because that's the way to go. Yan na po ang ating paruroonan. Mas mabilis naman po at mas conveniente ang paggamit ng RFID. Subukan nila po. At nang makita ninyo o gano ang bilis at conveniente na pumasok at lumabas sa ating toll plaza kumpara kung nagbabayad. Kayo na yan.
So please, mag-switch na po kayo sa RFID instead of paying. Maraming salamat po. Thank you din, Sir Julius Corpus ng TRB, Toll Regulatory Board.